Magandang gabi. Mabibilis sa balita kasabay na uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Mga magulang, kamustahin at i-monitor po ninyo ang inyong mga anak. Matapos makatanggap ng tip mula kay Senator Bam Aquino, napigilan ng CIDG ang panibagong tangkang karahasan mula sa isa na namang estudyante sa isang paaralan sa Leyte. Narito ang report. Napigilan ng mga otoridad ang isang posibleng panibagong karahasan sa isang paaralan sa Leyte matapos makatanggap ng impormasyon ng DILG mula kay Senator Bam Aquino tungkol sa isang umano'y bantang mass shooting. Sa press briefing kanina, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na tumawag sa kanya si Aquino bandang alas 8 kagabi upang iparating ang ulat tungkol sa usap-usapang may nagbabalak umano ng pamamaril at pananaksak sa Tolosa National High School. In response to the threat validation and intelligence gathering, RFU 8 CIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. 14 years old, grade 10 student at Tolosa National High School. The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Her identity was confirmed through social media analysis and information from concerned individuals. Dahil sa impormasyon mula kay Senator Bam, agad nagsagawa ng investigasyon ng CIDG. Isa sa mga post na kumalat sa social media ay babala sa mga estudyante na maghanda dahil may posibleng mabaril o masaksak sa loob ng paaralan. Sinabi ni Remulla na wala namang natagpo ang ebidensya na may akses sa baril ang minor de edad. Panawagan ng kalihim sa publiko, importanteng maging aware ang lahat sa mga kinikilos ng mga nakakasama nila at agad na tumawag sa 911 kung may mga kahina-hinala. It is possible that she was influenced by a recent shooting at San Jose National High School. Okay, why is this important? Ito po ay panawagan ko sa lahat ng mga netizens natin. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or imminent threat or chatter sa mga group discussions na merong gustong gawing mass shooting or violence to be inflicted, please call 911 and inform right away. Gaano kaimportante ang 911? Within 1 minute of the shooting, tumawag ang teacher sa 911 sa Leyte. Within 5 minutes of the call, dumating na kagad ang first responders. Sa opisyal na pahayag ni Senador Bam Aquino nang bumisita ito sa Tacloban City upang personal na makiramay sa mga pamilya ng mga estudyanteng nasawi. Dahil sa mass shooting, dito nakatanggap daw siya ng tip sa plano ng panibagong karahasan. Nagpasalamat ito sa CIDG at kay Secretary Remulla sa agarang aksyon at bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, suportado raw nito ang pag-amyenda sa Juvenile Justice Law. Nakikipag-ugnayan ng Schools Division ng Leyte sa District Supervisor at Municipal Police Station matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa umano'y banta sa Tolosa National High School para siguraduhin ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at tauhan ng paaralan. Samantala, nananatili sa intensive care unit ang dalawang estudyanteng biktima sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kinilala ang mga biktima na sina Joan Viña, 17 years old na tinamaan ng bala sa ulo at Nathan Candelario, 15 years old na may tama naman ng baril sa tiyan. Nangako ang Tacloban LGU ng tulong sa mga biktima. Kasalukuyan nasa kustodiya ng DSWD Regional Rehabilitation Center ang dalawang minor de edad na namaril habang gumugulong ang legal proceedings kung saan sinampahan na ng kaso laban sa pamamaslang ang isa na 15 anyos na suspect. Sa Zamboanga City naman sa Recodo National High School, isang high school student ang kinwestiyon ng mga otoridad matapos mahulihan ng 2 pellet gun sa loob ng nasabing paaralan kahapon. Rumisponde ang pulisya at mga opisyal ng barangay matapos iulat na may estudyanteng may dalang baril sa campus.
Ayon sa barangay, uso ngayon ang pellet gun sa kanilang lugar. Dinala raw ito ng estudyante sa paaralan at naipasok sa bakod. Pinaalalahanan ng bata na kahit pellet gun ay bawal ding dalhin sa mga paaralan. Tapos na 5 araw na pre-trial conference sa kasong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Naging marathon session ang pre-trial dahil sa libo-libong dokumento na kinakailangang markahan bilang mga ebidensya ng prosecution at defense teams. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillar. Isa sa pinakamainit na usapin sa pre-trial conference ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang posibleng pagbubukas ng sealed box na may laman na tax records nila ng asawa niyang si Attorney Mans Carpio. Iginiit ng House Prosecution Panel na dapat buksan ang tinatawag nilang BIR box. Ayon kay House Prosecutor and Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, mahalaga ang kahon para ma-verify kung tugma ba ang idineklarang assets ni VP Sara sa kanyang official tax records. Sapat-sapat na yung pong kapangyarihan ng Senate Impeachment Court para buksan po ito pong BIR box. Well, mahalaga po ito. Katapat po nito yung SALN ng pangalawang Pangulo from 2007 to 2024. Kasi this will provide a most complete picture of the financial profile of the Vice President. Kasi yun po yung mag-serve as a baseline. Anya, mga tax record na ito ay ko-cross-check sa mga report ng Anti-Money Laundering Council pati sa mga bank records na maaaring buksan sa trial proper. Matatandaan ang sealed box sa may laman ng mga income tax return ng mag-asawang Duterte Carpio ay isinumite ng Bureau of Internal Revenue sa House Justice Committee noong April 2026 matapos ang sapina. Pero kinalauna, nagpasya ang komite na huwag buksan nito dahil sa batas na nagpoprotekta sa privacy ng mga taxpayer. Muli ring uminit ang usapin tungkol sa pangalang Mary Grace Piatos na isa sa mga inilistang witness ng prosecution team at testigo sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kung nauna nang sinabi ng Philippine Statistics Authority na walang taong nagngangalang Mary Grace Piatos, paano siya makakapagtestigo sa trial? Abangan ho natin on how the prosecution will actually undertake this particular aspect of the proceedings. Kinumpirma rin ni Attorney Michael Powa, legal counsel ni VP Sara, na kasama siya sa mga posibleng witness ng prosecution. Yes, I think the prosecution listed me and I don't have any problems with that. Pwede yun, sir? Lawyer kayo ng defense? Pwede naman, because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President. Wala naman siguro ng problema. And if they really wish to call me as a witness, katulad ng ginawa nila sa Committee on Justice, hindi ba? Wala naman tayong problema. Dagdag ni Powa, handa rin si VP Sara na personal na humarap sa Senate Impeachment Court kung ito ay hihingin ng korte. Kung kinakailangan, bakit naman hindi siya harap, diba? Kasi parati natin sinasabi na hindi maharap si Vice President, but what we're doing now is pagharap sa mga alegasyon, diba? What they're pushing for is a physical appearance. But the physical appearance, for example, the pre-trial stage, hindi naman niya kailangan talaga nandito. Ano naman ang gagawin niya dito, diba? Kung nandito man siya. So, ang sa atin, kung dumating yung circumstance kinakailangan niyang humarap, we will be the ones to advise the clients na kailangan niyang humarap. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno dahil sa impeachment trial. Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo tayo magkakaisa dahil alam natin kung kailan tayo dapat maniwala at kung kailan tayo dapat hindi maniwala sa mga sinasabi ng iba. Michelle Guillar para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mga balita, bagyong tatawaging Gardo nakapasok na ng PAR. Mga Pilipino ligtas sa nangyaring lindol sa Venezuela ayon sa DFA. Building assessment at evacuation plans mas paiigtingin para sa The Big One. At former Senator Antonio Trillanes IV nagsampa ng kasong libel sa 18 former security escort sa DOJ. Update muna tayo sa lagay ng panahon. Sa latest bulletin ng Pag-asa, inalis na ang tropical cyclone wind signal sa probinsya ng Batanes, habang papalabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Francisco.
Inaasahang lalabas ito ng par ngayong araw, bagamat may ilang lugar pa rin na makakaranas ng malakas na pagbugso ng hangin. Kasama po dito yung malaking bahagi ng Luzon. May mga pagbugso po. Kasama po dito yung Metro Manila. Ganun din sa Panay Islands, Negros Occidental at Northern Samar. Magpapatuloy po yung ganitong mga pagbugso ng hangin hanggang bukas. Kaninang alas 3 ng hapon, nakapasok na ng par si Bagyong Gardo. Wala naman po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At bukas din po ng umaga, ay posible na lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na ligtas sa mga Pilipino sa nangyaring 7.2 magnitude na lindol at 7.5 magnitude na aftershock alas 6 ng umaga oras sa Venezuela. Nakikipag-ugnayan ang embahada sa Filipino community at sa mga lokal na otoridad, partikular sa kapital ng Venezuela na Caracas at Barinas City, upang matiyak ang kalagayan ng mga Pilipino sa mga apektadong lugar. Pinayuhan din ng DFA ang mga Pilipino sa Venezuela na manatiling mapagmatsyag, sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at agad na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy kung mangangailangan ng tulong. Samantala, sa isang press conference, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na mas may kamalayan na ngayon ang mga Pilipino kumpara dati pagdating sa lindol. So people are now more aware than say 20 or 30 years ago because of the social media. And katulad po ng nabanggit ninyo, because of the yung regular earthquake drill na ginagawa natin, every quarter yan, again, I would say that people are now more aware than previous years. But to say that if we're 100% ready, I don't think that's quite accurate. I would say that yun lang masasabi ko, we're more prepared now than say 20 or 30 years ago. Dapat din anya magsagawa ng full assessment sa mga infrastruktura kasama na mga lugar ng evacuation. Meron pa rin tayong dapat gawin kasi say for instance, yung open spaces natin, limited lang yung open space, dapat ma-identify na kaagad kung saan mag-evacuate. And isa yun sa mga challenges natin, again, yung infrastructures natin, vulnerability ng mga infrastructures ng mga buildings natin, kailangan talagang i-assess fully. Nagsampa ng panibagong kasong cyber libel si dating Senador Antonio Trillanes IV sa 18 umano'y dating bodyguard ni Zaldico sa Department of Justice kanina. Kaugnay ito ng pagdinig ng Senado noong June 4 na ayon kay Trillanes ay isinagawa ng walang otoridad. Anya, ginamit umano ang pagdinig upang magbigay ng plataporma sa mga testigo na magbintang laban sa kanya at sa iba pang personalidad. Iginiit ni Trillanes na magkakasalungat at pabago-bago ang mga pahayag ng mga testigo tungkol sa umano'y paghatid ng pera sa kanya upang suhulan ng mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Naninindigan si Trillanes na gawa-gawa lamang ang mga akusasyon. May mga tanong at pahayag din daw sa pagdinig para manira ng reputasyon. Ayon pa kay Trillanes, magpapatuloy siya sa pagsasampa ng kaso laban sa mga taong nagpapakalat daw ng maling impormasyon laban sa kanya. Sa sports balita, on to the quarterfinals, sina Pinay tennis sensation Alex Ayala at tennis legend Venus Williams sa women's doubles ng Bad Homburg Open sa Germany. Sumabak sa women's doubles si Pinay tennis sensation Alex Ayala kapareha si tennis legend Venus Williams laban kina Catherine Harrison at Alexandra Osborne sa round of 16 ng Bad Homburg Open sa Germany. Sa umpisa ng first set, lumamang ng 4-0 ang tambalan ni Ayala at Williams. Humabol naman sina Harrison at Osborne hanggang makuha ni Ayala at Williams ang unang set, 6-3. Nakauna naman sa second set ang tandem ni Harrison at Osborne, pero agad ditong hinabol ni Ayala para makuha ang unang panalo sa women's double, 6-3, 6-4. Makakalaban ni Ayala at Williams si Teresa Mihalikova at Olivia Nichols sa quarterfinals. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako po si Ralph Lopez. Magandang gabi.